Good day everyone. This video is for MedAlert Lunas run through. First thing to see is the login page. Bali yung email and password, i-send po namin sa email ng mga user and then ilalagin lang po nila dito po sa login page. After login, ang makikita na po natin yung mismong loob po ng platform. And then, ang makikita po natin dito sa left side is yung mga menu button or yung mga option na pwede po natin puntahan. And then, pupunta lang po tayo sa case reports. And then, makikita po natin dito yung mga list ng mga case reports na na-create po ng mga RHUs natin. And then, kapag po magkikreate naman po tayo, makikita po natin dito sa right side yung create case report. Bali kapag new patient po yung gagawa natin ng case report, pipindutin lang po natin yung create case report and then kapag existing naman na po yung patient, pwede na lang po natin siyang i-search dito sa search button. Sa ngayon po, magkikreate po muna tayo ng panibago. I-click ko lang po itong case report. After po i-click ng create case report, makikita po natin dito na kailangan po hingin ni RHU yung mga details po ni patient. And makikita rin po natin dyan na meron po tayong mga required field which is ito pong mga naka-red na asterisk. So, sa run-through ko po is mag-create lang po ako ng sample patient. Mag-add lang po ako ng mga details. And then, after po mailagay lahat ng details, pwede na po natin pindutin ulit yung Create Case Report button. After po ma-create ng case report, makikita po natin dito yung case report details po ni patient na ginawan po natin. And then, para makapag-set naman po tayo ng appointment sa doctor, i-scroll lang po natin and then makikita po natin yung service request. And then, kapag mag-set na po tayo ng appointment, gagawan lang po natin si patient ng service request and then pipindutin lang po natin itong create service request. After po nyan, hingin po ulit yung details or which is yung service details and then makikita po ulit natin yung red asterisk which is yung mga required po na ilagay natin sa details. And then sa option naman po, ang makikita po natin na mayroon po tayong dalawang option. And then, ang pipiliin lang po natin is yung video consultation. Then, sa clinic naman po, maglalagay lang po tayo ng clinic. And then, sa requested schedule naman po, ito po yung date kung kailan po magpapa-appointment si patient. And then, yung kung anong oras po siya kailangan or kung anong oras po yung set appointment po niya. After po nyan, pwede na po natin pindutin yung create service request. And kapag tapos naman na po ma-create yung service request, ma-receive na po agad ni doctor yung appointment. And then makaka-receive din po si doctor ng SMS na meron pong pumasok sa kanya or meron pong nagpa-schedule sa kanya na patient. Then, makikita po natin sa baba yung appointment and yung name po ng doctor na sinet po natin. Para makapasok po tayo dyan, pipindutin lang po natin yan. And mapupunta na po tayo sa appointment details. And makikita nyo rin po dyan sa additional details yung appointment link para makapasok po tayo sa video call room. And pipindutin lang po natin yan. After po maklik nung link, may lalabas po na panibagong tab. And then i-allow lang po natin yung permission para sa camera and audio. And then maglalagay lang po tayo ng nickname ni patient. Tapos pipindutin na po natin yung
join room. And mapupunta na po tayo dito sa may video call room, which is nandito na rin po yung camera po ni Doctor and yung doctor po natin, nandiyan na rin po. And kung makikita nyo po dito sa left side, meron po dyan send file or mga attachment. Pwede po tayo mag-attach ng mga hinihingi po ni Doctor, for example, lab request or kung ano man po yung hinihingi ni Doctor. Pwede po tayo dito mag-attach ng picture and then pwede rin po tayong mag-attach ng mga PDF file. So, nag-try po ako mag-attach ng isang picture and then magsusubukan ko naman po mag-attach ng PDF file. And ayan po, makikita po natin dito sa left side din po yung thumbnail ng mga in-attach po natin na picture. Ayan po. And then, after naman po ng consultation, and kung tapos naman na po si doctor sa consultation, pwede na rin po natin i-end yung video call. Pipindutin lang po natin itong button na nandito sa may ilalim po ng camera. After po natin i-end call, pwede na rin po natin i-close yung tab ng consultation, video consultation para hindi po siya dumami yung tab. And then, mapupunta na po ulit tayo dito sa appointment details ni patient. And kung makikita nyo po sa additional details, yung diagnosis, notes, attachments, and other attachment, lalabas po lahat dito yung mga ginawa pong consultation ni doctor, yung notes, attachment, and yung other attachment kapag nasubmit na po ni doctor yung consultation. Bali, sa case po na to, hintayin na lang po natin ma-submit ni doctor yung consultation para makita po natin dito lahat ng mga ginawa po niya. And once po na masubmit naman na po ni doctor yung consultation, lalabas na po lahat dito yung mga nilagay niya po sa diagnosis, sa notes, and then yung attachment. Yung sa attachment po is dito po natin makikita yung prescription na nireseta po sa atin ni doctor. Bali, pipindutin lang po natin yan and then magkakaroon po ng another tab and lalabas na po dito yung prescription na nireseta po sa atin ni doctor. And gagawin naman po ni RHU, pwede na po niyang i-download yung prescription para maibigay po niya kay patient. After naman po ma-download ni RHU, pwede niya na po i-close yung tab para makabalik po siya dito sa appointment details and yung mga in-attach naman po ni RHU and ni doctor na attachment during video call, makikita rin po natin dito sa other attachment. Pwede rin po natin yung i-view and then pipindutin lang po ulit natin yung mismong image. And yun po yung buong process na med alert doon as run through po natin.